Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nadatna ni Claire na naglalaro si Totoy sa labas ng bahay ng Tia Gina niya. Nilalaro nito ang bago nitong toy car na binili nila. "Kumusta ang baby ko? Sino ang katabi mo sa pagtulog kagabi?" Tanong niya nang makarga ang anak. "Si Lola Gina, Mama." "Eh paano naman kasi Claire? Hating gabi na nang umuwi ang ama mo." Sabad ni Tia Gina na nasa may pintuan ng bahay. "Nakipag-inuman na naman sa mga tambay sa kanto. Hindi na nga kumain ng hapunan dahil sa kalasingan eh. Hayun, tulog na tulog pa sa kwarto." Napailing na lang siya. "Kumusta naman doon sa tinitirhan mo ngayon?" "Okay naman Tia. Dumating na iyong tiyahin ni Aki. Mabait din. Magaan agad ang loob ko sa kanya." "Mabuti naman. Anong balita kay John?" "Nag-text ako kay nanay kanina. Babalik daw siya mamaya sa PCSO. Mukhang maaaprobahan na ang request namin." "Tia, uuwi muna kami ni Totoy. Ibabalik ko na lang siya rito mamayang hapon, mga alas 5 siguro." "Bakit ba kasi aalis pa kayo?" "Maglilinis din kasi ako sa bahay." Pagdadahilan na lang niya kahit ang totoo ay ayaw niyang tumagal doon hanggat maaari. Lalo pa at naroroon ang kanyang ama. Mabubwisit lang siya. Mas kampante at komportable siya kapag nasa sarili nilang bahay. Bumili na lang siya ng fried chicken sa kanto bago sila sumakay ni Totoy ng tricycle pauwi sa kanila. Iyon na ang tanghalian nila. Tuwang-tuwa ang kanyang anak. "Anong ulam mo kagabi anak?" Tanong niya nang sakay na sila ng tricycle. Itlog. Saka talong mama." Napakunot noo siya. Bakit ganoon? Malaki ang iniabot niya sa tiyahin kaya inaasahan niyang bibili ito ng masarap na ulam. Napailing siya. Sabay hinga ng malalim. Ayaw na lang niyang masyadong isipin ang tungkol doon dahil bibigat ang pakiramdam niya. Pagdating sa inuupahan ay nag-ayos muna siya ng mga kalat bago kumain at saka nakipagkulitan sa anak. Pagsapit ng alas 5, ibinalik na niya si Totoy sa bahay ng tiyahin at saka siya bumiyahe pabalik kina Aki. Pasado alas 7 ng gabi nang makarating siya sa malaking bahay. Nakaabang na ang lalaki sa kanya sa sala. "Doon muna tayo sa itaas. Nakabili na ako ng cellphone mo," sabi nito. "Wow talaga? Salamat." Nangumiti ito, parang biglang umawit ang mga anghel sa pandinig niya. Diyos ko, masama ito. Inaasahan ni Claire na Lunes ng gabi ay madadatnan na niya ang mga magulang ni Aki sa bahay pero wala pa rin ang mga ito. Na mild stroke si Daddy kaninang tanghali. Imporma ni Aki habang nasa harap sila ng hapagkainan. Pero kaninang 5 PM daw ay na-discharge na rin siya sa ospital. May sakit sa puso si Daddy. Sabi ng doktor niya, wag na lang muna silang bumiyahe para wag siyang ma-stress. Tumango siya. Lihim na nakahinga ng maluwag. Hindi pa rin siya handang harapin at pagsinungalingan ang mga magulang nito. Parang hindi kaya ng dibdib niya na dagdagan ang mga taong niloloko niya. Nila ni Aki. "Naaamoy ko yung pabangong binili ko sa'yo," sabad ni Tita Lucille. "Nagustuhan mo ba?" Ngumiti siya. "Opo naman tita, masarap sa ilong ang amoy niya." Inilapit ni Aki ang mukha sa may leeg niya. Sabay singhot. Oo nga no, you smell terrific." Nakangising sabi nito. "Pakis nga ng isa riyan." Anito sabay halik sa leeg niya. Bigla siyang napasinghap sa ginawa nito. Pakiramdam niya ay napaso ang balat sa leeg niya sa ginawa nito. "Diyos ko po Aki, ako naman na may stroke sa'yo." Aniya sa isip. Tuloy ay tensyonado siya habang tinatapos ang pagkain.
Pagkatapos ng hapunan ay nakipagkwentuhan muna ang tiyahin nito sa kanila sa sala bago nagpaalam na matutulog na. Sabay silang umakyat ni Aki. May lakad ako bukas ng gabi. Hindi ako matutulog dito sa bahay. Pero mag-uusisa si tita kung saan ang lakad ko at kung bakit hindi kita kasama. Kaya palalabasin natin na kasama kita. Ha? Paano? Hindi ka uuwi rito bukas ng gabi. Doon ka muna sa anak mo. Tapos early morning the next day, ipapasundo na lang kita kay Benji. Sabay na tayong uuwi rito para kunwari ay magkasama tayo buong magdamag, okay? Tumango siya. Alam na niya kung saan ang lakad na sinasabi nito. Tiyak na babae ang pagkakaabalahan nito sa buong magdamag na iyon. Alas 5 ng umaga ng Miyerkules ay dumating na si Benji para sunduin si Claire. Inihatid muna nila si Totoy sa bahay ng Tia Gina niya bago sila bumiyahe pa Makati. Naghihintay na si boss sa opisina niya, sabi ni Benji. Sabay palatak. Alas 3 pa lang ng madaling araw tinawagan na ako ni boss para ipasundo ka. Kasarapan pa naman ang tulog ko. Mabuti siya at nagpakasarap na naman sa bagong babae niya. May bago na naman siyang girlfriend? Tanong niya. Parang ganoon na nga. Noong isang araw lang niya nakilala yung babae. Balikbayan at pinsan ng kaibigan niyang taga-Alabang. Pero hindi ko pa naman nakikita yung babae. Naikwento lang ni boss sa akin. Maganda at sexy raw. Marie ang pangalan. Magkasama sila kagabi sa Tagaytay. Wala na ba talaga sila nung si Zebby? Tumatawag yata sa kanya pero ayaw na ni boss. Madaling magsawa sa babae ang amo kong iyon. Naghihintay na si Aki sa kanila pagdating nila sa ACC. Halatang wala pang tulog ito dahil may mga eye bags ito. Gayunman, kitang-kita ang ningning sa singkit na mga mata nito. Halatang nag-enjoy ang talipandas sa escapade nito kagabi. Hi honey! Nakangising bati nito, sabay beso sa kanya. Nasanay na siya sa ganoong Aki, pilyo at maloko. Okay lang iyon sa kanya, kaya lang na mga sandaling iyon ay parang gusto niyang iiwas ang pisngi sa halik nito. Umuwi ka na muna para makatulog ka uli Benji, sabi nito sa driver. Mamayang tanghali ka na lang bumalik dito sa office. May lakad tayo mamayang hapon. Ako na ang magdadrive pag uwi namin itong honey ko. Sige boss. Nakangisi pa rin si Aki nang ialok nito sa kanya ang siko nito. Let's go? Parang ang saya mo yata, sabi niya nang umabrisete rito. Lahat ng makakakita sa kanila ay iisipin na talagang may relasyon sila. Siyempre! Hindi ito nag-elaborate pagkasabi niyon. Hanggang sa makasakay sila sa kotse nito ay hindi nabawasan ang sigla nito. Kumusta nga pala ang pamangkin mo? Tanong nito nang nagmamaneho na ito. Bukas na ang assessment para sa cardiac catheterization niya. Salamat sa mga kaibigan mong nag-donate ng pera ha. Nakadeposit pa rin ang mga iyon sa bangko at wiwithdrawin lang kapag kailangan ng magbayad. Hindi ako mahihindian ng mga kaibigan kong iyon. May dadagdag pa roon. Inuungutan ko pa yung iba. Salamat, sabi niya. Napatingin ito sa suot niya. That blouse suits you, komento nito. Salamat. Kasama ito sa mga pasalubong ng Tita Lucille mo sa akin. Nginitian siya nito. Masaya ako at nagkakasundo kayo ni Tita. She really likes you. Kaya nga minsan nagigilty ako sa pagpapanggap natin. Huwag mo na lang isipin yon. Basta umakto lang tayo na parang in love talaga tayo sa isa't isa. Sigurado akong hindi tayo aabuti ng 3 buwan sa setup na ito. After that, palalabasin natin sooner or later na napapadalas ang away natin. Tapos kunwari, na-realize natin na hindi pala tayo compatible. Basta, ako nang bahalang gumawa ng paraan. Magaling akong scriptwriter. Sa ngayon, mag-relax ka lang, okay? Tumango siya. Para namang may choice siya. Hindi na malaya ni Claire ang paglipas ng mga araw. 2 weeks na silang nagpapanggap ni Aki. Sa pagdaan ng mga araw, na-relax na siya ng husto sa company nito.
Wala siyang masabing reklamo laban dito. Mabait at maalalahanin ito sa kanya. Hindi ito tumitigil sa pagre-raise ng funds para masuportahan ang pagpapagamot ng kanyang pamangkin. Tapos na ang cardiac catheterization ni John at nakatakda na itong operahan 2 linggo mula ngayon. Kaunting halaga na lang ang kailangan pero marami pa ring nagdo-donate ng mga kakilala at kaibigan ni Aki. Labis na ikinatutuwa niya iyon. Sa loob din ng 2 linggo, 2 beses na naulit ang pakikipagkita nito sa current flame nito. At gaya ng naunang nangyari, kunwari ay umattend sila ni Aki ng party sa isang kaibigan at inumaga sila roon. Ayon sa kwento ng tsismosong si Benji, sa isang private villa sa Antipolo nag-overnight sina Aki at Marie. Old friend daw ni Aki ang may-ari niyon. Darating na bukas sina Mami at Daddy rito. Imporma nito sa kanya ng umagang iyon. Sakay na sila sa kotse nito at palabas na ng village. Magaling na ba ang daddy mo? Oo, pinayagan na siya ni Doc na bumiyahe. Atat na si Mami na makita si Tita Lucille. Lilipad sana kami patungo sa Bacolod pero si Dad ang nag-insist na sila na lang ang luluwas. Naiinip daw siya sa amin. Tumango lang siya. Doon ako matutulog sa kwarto mo ha. Tumango uli siya. Para kang sira, pagpapaalam ka pa sa akin kwarto mo naman iyon. Tumawa ito. Baka lang kasi asiwa ka sa idea. Don't worry, pwede ako sa couch. Maliit sa'yo yung couch. Ikaw na lang doon sa kama. Ako kasi, sanay akong matulog sa sahig kaya okay lang sa akin doon. Pero since may couch naman, sa couch na lang ako at kasyang-kasya ako roon. No way! You will sleep in that bed. So comforter na lang ako sa sahig para komportable ang mga binti ko. Maiuunat ko ang mga iyon doon. Hindi na siya nakipag-argumento. Nang dumating ang Mami at Daddy ni Aki, napatunayan ni Claire na tama ang sinabi ni Benji. Mababait ang mga magulang nito. Alam mo bang hindi pa ang bruhildong si Aki ang nagbalita sa akin ang tungkol sa inyong dalawa? Kung hindi pa sinabi sa akin ni Ate Lucille, hindi ko pa malalaman na mag-aasawa na palang uniko iho ko. Sabi ng Mami ni Aki nang magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap na silang dalawa lang. Katatapos lang nilang maghapunan at niyaya siya nito sa veranda para magkwentuhan. Matipid lang umiti siya. Malihim po ba talaga si Aki? Sobra. Lalo na pagdating sa mga babae niya. Pero okay lang. Hindi naman ako ganoon interesado sa mga girlfriends niya doon dahil alam kong panandalian lang ang mga iyon. Talagang palikero ang anak kong yan noon pa. Can't blame him. Habulin talaga siya ng mga babae. Mabuti at hindi ganyan ang daddy niya. Tama na ang isang pasaway at maloloka na ako kapag nagtandem pa silang mag-ama. Anyway, ngayon ay masaya ako na nahimasmasa na siya at napagod na rin sa mga kalokohan niya. Masaya ako dahil katulad mo ang pinili niya para makasama niya habang buhay. Unang kita ko pa lang sa'yo kanina, magaan na agad ang loob ko sa'yo. I know you will be a good wife and mother. Touch na touch siya sa mga sinabi nito. Diyos ko, ang babait nila sa akin. Ano na lang ang mararamdaman nila pagdating ng oras na kailangan na namin maghiwalay ni Aki? Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga ito kapag nalaman ang ginawa nila ni Aki na panlilinlang sa mga ito. Sabi ko nga kay Aki, pag may time kayo pumasyal naman kayo sa Bacolod kahit ilang araw lang. Na-request ko rin sa kanya na kung gusto ninyo, doon na rin kayo magpakasal. Pero syempre, nasa iyo yon dahil ikaw ang bride. Ho, naku, hindi pa ho namin napapag-usapan ni Aki ang mga detalye ng kasal, tita. Mami, iha. Sanayin mo na ang sarili mo na tawagin akong Mami. Diyos ko, ano ba ito? Sige po, Mami. Gaya po ng alam nyo na, Kwan, civil wedding lang ho ang gusto namin ni Aki. Pero saka na lang ho namin pag-uusapan ang tungkol dyan kapag nakaset na ang araw ng pag-uwi ng mga magulang ko. Well, I understand, Zebby. Pasensya ka na at medyo excited lang kami. Kung gaano kasabik si ate na magka-baby kayo ni Aki, ganoon din kami ng Daddy Miko ninyo.
Narinig ko yata ang pangalan ko, sabi ng papalapit na si Miko Matsunaga. Maliban sa kulay ng balat nito, kamukhang kamukha ito ng anak nito. Gaya ni Mami Leia, moreno si Aki. Sa tagal na ng Hapones sa Pilipinas, matatas na itong magtagalog. Madalas din niyang marinig na magkausap sa Bisaya ang mag-asawa. Darling, ang sabi ko rito kay Zebby, sabik na tayong magkaapo, sabi ni Mami Leia. Naupo ang matandang lalaki sa tabi ng asawa. Tama, Zebby. Kaya dapat, kahit hindi pa kayo kasal ni Aki, magbuntis ka na para magka-baby na agad kayo. Tuturuan mo pa ng kabulastagan ang mga bata. Saway ng asawa nito rito bago uli siya binalingan. Alam na ba ng mga magulang mo ang tungkol sa inyo ni Aki? Alam na po. Good. Excited na rin akong makilala sila. Sabi ng tita Lucille ninyo, nasa Australia sila pareho, tama ba? Opo. Diyos ko, nasaan na ba si Aki? Baka madulas ang dila niya at magkamali siya ng isasagot sa mga magulang nito. Mahirap kung wala ito roon para saluhin siya. Tila narinig naman ni Aki ang panalangin niya. Maya-maya lang ay sumulpot ito sa veranda para isalba siya. Mom, Dad, bukas nyo na uli usisain ang future misis ko. Sumasakit ang likod ko. Magpapamasahe ako sa kanya bago kami matulog. Sige, good night sa inyo. Good night po, Mommy, Daddy. Tinanguan niya ang mag-asawa at saka tumayo na at lumapit sa binata. Ikinawit niya ang kamay sa baywang nito at saka tiningala ito na waring in love siya rito. Praktisado na niya iyon. Well, alam kong pagod ka nga sa trabaho. Patutulugin kita sa masahe. Nakangiting sabi niya. Sandaling natigilan ito sa ginawa at sinabi niya. Pero mabilis din itong nakabawi. Ipinatong nito ang kamay sa kanyang balikat at saka wala sabi-sabing hinalikan siya sa mga labi. Halos dampi lang ang halik na iyon na ni hindi tumagal ng 2 segundo. Pero waring naalog ang pagkatao niya. Tila may kung anong sumundot sa kaibuturan ng kanyang puso. Good night, parents! Sabi ni Aki, sabay kawit ng kamay sa kanyang baywang. Iginiya siya nito palayo sa veranda. Nang makapasok sila sa loob ng silid, ay sakalang nito inalis ang kamay sa kanyang baywang. Ngingisi-ngisi ito nang magsalita. Pinagpawisan ako roon ah. Anyway, yung guest room sa kabilang ookupahin ni na Mami, kaya dito ako matutulog ngayon. Dito na lang ako sa couch. Okay na ako rito. Ikaw, mag-relax ka dyan. Masyado kang tensyonado kanina. Malayo-layo pa ako kita ko na ang pangangatal ng mga labi mo. Umingo siya. Ikaw naman kasi ang tagal mong dumating. Tumawa lang ito saka sumulyap sa suot na relo. Past 9 na pala. Inaantok ka na ba? Hindi pa naman. Magkwentuhan muna tayo. Sige. Magkatabing naupo sila sa couch. 2 lang kayong magkapatid ano? Maya-maya ay tanong nito. Oo, si Ate Lorna ang panganay. Iyong ina ng pamangkin ko na may sakit sa puso. Nandito rin ba sa Manila ang asawa ng ate mo? I mean, nasa hospital din at nagbabantay? Umiling siya. Walang asawa si Ate Lorna. Huh? Pareho kami ng sinapit ng Ate Lorna ko. Pagkatapos mabuntis, naglaho na lang na parang bula ang mga nakabuntis sa amin. Medyo nakurung-kurung nga yun eh. Pero sinikap niyang magpakatatag alang-alang sa anak niya. Pumunta siya sa Japan para sa kinabukasan ng anak niya. Pero sa halip na lapad, trahedya ang nasumpungan niya roon. Napabuga siya ng hangin nang manariwa na naman sa puso niya ang awa sa kapatid. Go on, gusto kong marinig ang kwento mo. Tulad ng maraming Pinay na nakipagsapalaran sa Japan sa unang pagkakataon, salat sa karanasan at likas na mapagtiwala si Ate Lorna sa mga tao. Sa isang entertainment bar siya nagtrabaho. 5 araw pa lang siya nang mangyari ang bangungot na iyon. Ikinalakal siya ng recruiter niya sa isang Japanese businessman. In short, nagahasa siya. Sa tindi ng dinanas niya,
Dinugo siya at na-ospital. God! Nang ma-discharge sa ospital si ate, nagstay siya sa kumbento kasama ang mga madre. Doon nagsimula ang pagbabago ng kapatid ko. Lagi siyang tulala. Panay ang iyak niya hanggang sa makabalik dito sa Pilipinas. Tila napaisip ito bago tila biglang may naalala. Now I remember. Your sister is Lorna Bautista, right? Laman siya ng news for a couple of months. Tumango siya. Siya nga iyon, Aki. Na-dismiss yung kaso niya. Pumalatak ito. Mapaklang initian niya ito. Doon tumindi ang galit ko sa mga Hapones, Aki. Hindi mo na itatanong. Half Japanese din ang tatay ng anak ko. Galit na galit talaga ako kapag nakakarinig ako ng tungkol sa Japan. Sa totoo lang, nang malaman kong may dugong Hapones ka, ayoko sanang tanggapin ang racket na ito. Pero napatunayan ko naman sa sarili ko na iba ka. Mabait ka. Mabait din ang daddy mo. Naiintindihan kita, believe me. Nalulungkot ako sa naging karanasan yung magkakapatid. Lalo na sa ate mo. I really am. Sabi nito na pinisil ng bahagya ang kamay niya. Idalangin na lang natin na sana ay maging successful ang operasyon ng pamangkin mo. In time, malilimutan din niya ang mapait na karanasan niyang iyon. At least, di ba, may pamilya siya na umaalalay sa kanya. Teka, kumusta pala ang tatay mo? Hindi mo pa siya naiikwento sa akin. Pasensya ka na. Wala akong magandang maikwento tungkol sa tatay ko. Why? Hindi siya nakapagsalita ng matagal. Mapait ang tinig niya nang muling magsalita. Hindi ka siguro makakarelate sa pamilya ko. Malayong malayo kami sa pamilya mo. Puno ng sakit at kalungkutan ang childhood namin ng ate ko. Nananakit ang tatay namin, verbally at physically. Lumaki kaming magkapatid sa sampal, suntok at tadyak ng salbahing tatay namin. Nasa elementary pa lang ako nang magsimula akong makaranas ng pananakit ni tatay. Mulat sa pool ay babaero din siya. Hindi pa sila kasal ng nanay namin, ganoon na raw talaga siya. Gabi-gabi umiiyak si nanay noon. Nang iwan kami ni tatay, nakahinga pa kami ng maluwag. I'm so sorry to hear all that. Mahinang wika nito at niyakap siya ng mahigpit. Hindi niya napigilan ang mapaiyak sa dibdib nito. Matagal bago niya nakalma ang sarili. Nang mag-angat siya ng mukha para salubungin ang titig nito, nakita niyang nakangiti ito. Ayos ka na ba? Tumango siya. We'd better go to sleep. Anitong inalalaya na siya sa pagtayo. Magbabanyo ka ba muna bago matulog? Tumango siya. Sige, ako naman ang susunod. Nag-quick shower siya. Pagkatapos ay nagsuot ng pajamas. Sa loob na siya ng banyo nagsuklay ng buhok at nagpahid ng lotion. Pagbalik niya sa silid, mataman pa rin ang pagkakatingin ni Aki sa kanya. Feeling better? Oo, thanks to you. Sleep tight, okay? Tumango siya. Tumayo ito at inilang hakbang lang ang pagitan nila bago ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Good night, honey. Nakangiting wika nito. Good night. Nang mahiga siya sa kama ay sakalang ito pumasok sa banyo. Nang makarinig siya ng lagaslas ng tubig mula roon ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na nilabanan ang pagsulpot ng kung ano-anong pangitain sa kanyang balintataw. Erase, erase. Bigla siyang dumapa at isinubsob ang mukha sa unan. Abangan ang susunod na kabanata.